Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, ang salita ng Panginoon ay ating matutunghayan, ating malalaman, ating mababasa sa pamamagitan ng Poimen Bible. Itong Poimen Bible na ito, ang mga nakatala dito ay 13 pastor. Ito. Ito pa. Yung 13 pastor o simbahan ay sinasangayunan nila itong poimen. Kaya ang tawag dito ang Biblia ng mga pastor. Ayan na. Nakikita nyo po, ano? Ay, lapit natin. Ayan. Tayo ngayon ay mag-aaral patungkol sa salita ng Panginoong Yesus na kung saan binabasa natin dito. Pero bago tayo papalaot, tayo muna ay panandaliang manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu upang siya magpatotoo sa bawat isa sa amin. Sa amin ngayon dito sa tahanan ni Brother Marlon at sa mga nakikinig nanonood ng aking munting video. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Yung kasaysayan sa panahon ni Lazaro. Tignan niyo po yung kasaysayan ni Lazaro. Doon sa nakasulat sa 1:11, chapter 11 ng 1. Ganito po ang nakasulat. Ang titulo nito, muling binuhay si Lazaro. Sa verse 38. Muling nabagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. 39. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Marta na kapatid nang namatay ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Verse 40. Kahit naman sino po, yung 4 days na walang embalsamo, nangangamoy na po yun. Yun lang isang araw pag hindi mo inembalsamuhan ng tao. Within 24 hours, meron nang amoy. Verse 40. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mong kalwalatian ng Diyos. 41. Kaya inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. 42. At alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong narito upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. 43. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Verse 44. Lumabas nga si Lazaro na nakabalot ng telang panlibing. Ang mga kamay at paha may nakabalot ding tela sa mukha niya. Iniutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. Pasinin niyo po ang eksenang ito. Yung patay, 4 days na nakalibing. Ayon kay Marta na kapatid. Kumbaga, sabi ni Jesus, salisin yung takip ng kuweba. Si Marta tumututol. Ang sabi ni Marta, Panginoon, 4 na araw na po nakalibing. Baka mangamoy na po yan. So, wala nang ibang tumutol, nangyari, inalis yung takip. So, inyong mapapasin dito, yung salita ni Jesus,
Nang sinabi niyang Lazaro, tinawag niya yung pangalan ni Lazaro. Anong sinabi ni Jesus? Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka na. Anong nangyari? Yung bangkay ni Lazaro na harap na araw na apat na araw nang nakalibing ay lumabas ka si Lazaro. Yan. Napakaliwanag po, ano? Pero sa reality sa ngayon ha, kapag mayroong isang patay, sumukin nyo siyang kausapin. Halimbawa, may patay sa inyong kapitbahay. Yung hindi pa embalsamado, yung kamamatay lang, sumukin nyo kaya? Halimbawa, pangalan ng patay sa inyo, o mismo kamag-anak nyo. Kung ano yung pangalan niya, sigawan nyo. Halimbawa, pangalan niya, pangalan ni Lazaro, Lazaro, tumayo ka. Tingnan nga po natin kung tatayo yung patay. Para sa akin, hindi tatayo yun. Patay na yun eh. Wala na siyang buhay. Lifeless kung tawagin yon. Bakit po? Iniwan na siya ng kanyang buhay. Tingnan natin yung sulat ni Apostol Santiago. Dito sa Santiago, meron po nakasulat dito, sa 2:26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. O, kita niyo po, patay ang walang espiritu. Tao yan. Kaya ako, naririnig niyo ako, nagsasalita ako. Kasi nandun pa yung espiritu ko. Pero pag nilayasan ako ng espiritu ko, hindi niya ako maririg, hindi na ako makakapagsalita. Kaya ako nagsasalita ngayon kasi nga may espiritu pa ako na nasa loob ko. Kaya sabi ni Santiago, ang walang espiritu ay patay. Yun si Lazaro, 4 na araw ng nilayasan ng espiritu niya. Kaya si tinanggal na patay or inilibing na patay. Si Jesus lang po ang pwedeng magsalita at ang patay mabubuhay. Kasi dito mayroong eksena, balikan natin yung tagpo ni Jesus at saka ni Marta, yung kapatid ni Lazaro. Tingnan natin. Sabi kasi ni Jesus, mabubuhay ang kapatid mo sa araw na ito. Hindi naniniwala si Marta. Ito. Pagdating po sa verse 23, ng 1:23, muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Ang kausap niya si Marta. 24, sumagot si Marta, alam ko pong si mabubuhay muli sa uling araw. Sabi niya sa uling araw. Ang sabi ni Jesus ay muling mabubuhay ang iyong kapatid. Ibig sabihin, moment na yon, yung oras na yon, mabubuhay ang iyong kapatid na si Lazaro. Hindi maunawaan po ni Marta ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Kaya hanggang sa libingan, kontrabida siya. Ang sabi niya, Panginoon, 4 na araw na pong patayan, sigurado, nangangamoy na yan. Pero nasunod pa rin po ang salita ni Jesus. Inalis yun at lumabas nga itong si Lazaro. Nang sinabi ni Jesus, Lazaro, lumabas ka. Ganyan po kakapangyarihan ng salita ni Jesus. Yung bangkay, sumusunod. Ikaw kaibigan na buhay, hindi ka pa bangkay. Kayo pong mga nasiran, hindi pa kayo bangkay. Nakikinig lang kayo, nanonood. Sumusunod ba kayo kay Jesus? Hindi po ako si Jesus. Binabasa ko po yung epistola ni Jesus. Ang tanong, ikaw na nanonood, susunod ka ba kay Jesus? O gusto mo munang maging bangkay ka, gaya ni Lazaro, para ka sumunod? May mga bangkay po sa Biblia, sumunod sila nang magsalita si Jesus sa kanila.
Gusto mo bang maranasan muna yon? Na ikaw ay burol at yung mga miron, may nagsusugal, may naghihinuman, may naghahawitan, kape-kape, galyetas, tinapay. Gusto mo munang maging ganon? At saka ka magiginig. Kapag nangyari po yun, pag nangyari yun, dito babasahin natin sa chapter 5 ng 1. Dito pa rin sa libro ng 1. Sabi po rito ni 1, ang sabi po dito sa verse 5:25 ng 1, pakatandaan ninyo, o ano sabi ni Jesus, pakatandaan daw po natin. Merong kausap si Jesus sa panahon niya. Ngayon, may kausap ba si Jesus sa panahon niya? Meron! Isa ako sa nakikinig at kasama ko po sila, yung pamilya ni Brother Marlon. Kasi nasa loob po kami ng tahanan. Ang tawag dito, Home Bible Study. Pwede rin tawagin Home Bible Study Video. Kasi naka-video tayo. Okay. Pakatandaan ninyo, darating ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, si Jesus. At sino mang makarinig sa kanya ay mabubuhay. Kita nyo? Si Lazaro, nang sinabi ni Jesus, Lazaro, lumabas ka. Lumabas, nakinig si Lazaro. Yan ang sabi ni Jesus. The moment nagisingin ka ni Jesus, babangon at babangon ka. Bakit? Siya po ang may kapangyarihan sa iyong buhay, sa aking buhay. Yung sinabi niya sa 1:63, ganito po naman ang nakasulat. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Salita niya, nagbibigay buhay. Kaya na sinabi niya, Lazaro, lumabas ka. Si Lazaro tumayo at nabuhay. Kaibigan, gusto mo muna bang matigo? At saka kasusunod? Huwag na. Ngayon pa lang, buhay kayo, buhay tayo, malakas tayo. Dapat pala, ngayon pa lang, magsisunod na tayo. Kasi, kapag namatay kayong hindi kayo nagsisunod kay Jesus, wala na kayong chances na mapatawad sa inyong kasalanan. Kasi patay na po kayo. After death, parusa ng Diyos na. Kaya wala nang tinatawag nilang second chance. Yung sabi ng iba, meron pa raw second chance. Kailangan muna daw pupunta ka sa purgatorio. Dahil sa purgatorio, yun ang second chance mo. Bakit? Ang sabi nila, yung nagtuturo, yung nagtataguyod, yung naniniwala sa purgatorio, pag namatay ka, ano man ang sama mo rito sa ibabaw ng mundo, idadaling ka muna sa purgatorio at sa purgatorio ay lilinisin ka nila. Ang tanong, sinong maglilinis sa iyo, kaibigan? Sino? Kung meron kayong alam na maglilinis, hindi mag-comment kayo sa baba. Mag-comment kayo, malaya kayong mag-comment. Pero isa lang ang pag-iusap nyo. Pag-iusap ko. Yung matino pong comment, huwag kayong gagawin ng masamang mga salita. Gaya ng ginagawa ng ibang reliyon. Na akala mo budang galing, kaya Antimano, hindi ko na po pinalalawig yun. Bakit? Antimano, binabara ko na po yun. Para wag na siya sumikat. Tandaan nyo po yan. Nagba-Bible study lang po tayo. Nagbabasa tayo. Kung meron kayong poem, basahin nyo. Basahin nyo.
Ito, sa chapter 5, dito sa 28, huwag ninyo itong pagtakaan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Oh, yung patay maririnig ang kanyang tinig. Kanino tinig yon? Natural tinig ni Jesus. Pero yung kapitbahay mo, yung kapamilya mo, pagbangkay ka na, hindi mo na maririnig yung kanyang salita. Bakit? Hindi naman si Jesus yan eh. Si Jesus, kaya maririnig mo ang kanyang boses pagdating ng araw kasi bubuhayin tayong lahat. Masama man at mabuti. Masama man at mabuti. Lahat tayo bubuhayin ni Jesus. Pag sinabi niya, bumangon kayo, lahat tayo babangon tayo sabay-sabay sa hukay para kang nanood ng pelikulang mga zombies na lumilitaw yung mga kamay. Hindi po zombies style yun. Pelikula lang yung zombie. Pero pagdating kay Jesus, hindi ka parang zombie. Yung zombie walang alam. Pero pag sa panahon ni Jesus, alam mo, babangon ka. Gaya ng pagbangon mo sa igan kapag ikaw ay nagising sa pagtulog. Tuloy. 28, ano? Huwag ninyong pagtakan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. 29. At sila'y babangon. Saan ba babangon yung patay? Kung saan ka namatay, doon ka nalibing, doon ka babangon. Kung saan ka, halimbawa, nalibing ka sa simenteryo, babangon ka dyan. Eh kung binaw ka nilang buhay, kagaya sa Middle East, binabaw ng buhay, yung Pilipino, doon ka babangon. Kung namatay ka naman sa dagat, nalunod ka, nalusaw ka sa dagat, doon ka babangon. Oh. Kung saan ka inabutan ng kamatayan, babangon ka. Ito nakalagay, babangon eh. And pinag-uusapan, di patay. Babangon yung patay. Gaya ni Lazaro, inalis yung takip ng kuweba at bumangon ng Lazaro. Okay. Kasunod na nakatalata, at sila'y babangon, lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. Una, lahat ng gumawa ng, ito, tingnan nyo po kung pasok kayo dito o hindi kayo pasok. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At ito kasunod, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. O. Lahat ng tao masama, mabuti babangon. Eh yung sinasabi ng iba, mas mabuti pang mamatay na lang. Akala mo pag sinabing mamatay na lang, wala na. Kaibigan, ito sinasabi ko sa iyo, mag-ingat ka. Kung may pagtangka ka sa iyong buhay na magpakamatay, mag-isip ka. Eh bakit? Kasalanan sa Diyos yan. Anong utos? Huwag kang papatay. Ikaw mismo papatayin mo sarili mo. Yung buhay mo galing sa Diyos. Papatayin mo para pinatay mo yung buhay na galing sa Diyos. Kasalanan po yan. Kaya ang utos, huwag kang papatay. Ano yung salitang huwag? Salitang pautos. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Eh, ginawa mo. Anong ginawa mo? Kumuha ka ng tali, nilagay mo sa leg at binitin mo sarili mo. Eh di ano labas mo? Di patay. So linabag mo na yung batas ng Diyos. So nagkasala ka. Akala mo matatakasan mo ang problema mo dito sa lupa. Hindi mo alam pagkamatay mo. Impyerno ka. Mas malala ang problema doon. Bakit? Pag napunta ka sa impyerno, hindi ka malilipat sa langit kahit ipagdasal ka pa ng mahal mo sa buhay. Halimbawa, mag-asawa kayo, nagpakamatay ka. Kahit ipagdasal ka ng asawa mo, kada hundas, kahit magbayad pa siya ng special, di carpet pa sa simbahan, wala lang kwentang lahat yung padasal-dasal na yan. Oh. Eh sinasabi, nagmumulto, nagpapakita, humingi ng dasal. Lalo nang walang katotohanan yan.
Sumagot si Brother Marlon, kalokohan daw. Kita nyo na. Sinasabi nila bumaba. Bakit? May nagsalita na ba si Jesus at bumangon yung patay mo? At nakita mo sa, di ba yung meron na mamatay na may sariling rocking chair? Alam niyo po yung rocking chair, yung ganyan-ganyan. Nung mamatay, yung may-hari, anong sabi niya? Si tatay, nagra-rocking chair. Natatawa pa. Nagpapara. Bakit? Sinabi ni Jesus, bumangon ka na. Hindi pa. Kasi, sabay-sabay pong babangon ng patay sa panahon na pagbuhay ni Jesus sa mga patay. Masama't mabuti. Sinabi niya, yung masama sa kaparusahan. Saan yun? Impyerno. Kaya dito pa lang sa lupa, huwag mo nang hintayin yung bangkay ka bubuhayin. Wala ka nang second chance doon. Pag binuhay ka, dadali ka na sa final destination mo. Anong sabi ni Jesus? Yung gumawa ng kabutihan ay buhay na walang hanggan. Permanent sa langit kapiling ng Diyos, sa Diyos. Yung gumawa ng masama sa kaparusahan, permanent sa apoy ng impyerno, kasama mo yung may buntot. May sugay. Ayun, demonyo raw po. Hindi ba? Pero totoo, wala naman po talaga sungay at buntot. Sa karakter lang po sa sine yan sa drawing. Na. Actually, si Satanas po, nung kinreate po si Satanas, maganda po siya. Wala siya kasing ganda. Perfect ang kanyang creation. Kanya lang, naging masama siya. Nung naging masama siya, ang tawag sa kanya, Satanas. Ibig sabihin ng Satanas, masama. Ibig sabihin ng masama, Satanas ka. Kaya kung minsan po, mayroong nag-aaway na magpamilya, mag-asawa. Anong tawag ng asawa sa isa't isa? Palibasa. Yan. Satanas ka kasi, anak ka ni Satanas. Dito niyo po. Hindi ka papatay, anak ka na ni Satanas. Hindi po ba ganyan? Ganyan ang nangyayari sa ibabaw ng mundo. Kaya hanggat nabubuhay tayo, pagpatay ka, babangon ka, hindi para sumunod kusahan. Kaya ka babangon, susunod. Yung pagkahiga mo sa sementeryo, kung saan ka nalibing, babangon ka lang doon. Yun ang susundin mo para bumangon ka gaya ni Lazaro. Bumangon siya na sinabi ni Jesus, lumabas ka. Ibig sabihin, Lazaro, bumangon ka at lumabas ka dyan. Kaya bumangon at lumabas. Pero, 1:5:28:29, final destination na po yun ng tao. Kaya pag nabuhay ka, na hindi ka masunurin kay Jesus. Pag binuhay ka, namatay ka, binuhay ka, sigurado sa impyerno ka na diretso, kaibigan. Hindi na kailangan antayin pa yung pagbangon ng patay kasi wala na po second chance. Yung pagbangon na yan na sinasabi ng 1:5:28:29 ay pagpunta ng final destination ng tao. Everlasting punishment. Kung gumawa ka ng kabutihan, sabi niya, sa langit ka. Pag gumawa ka ng masama, ang sabi niya, sa pagdurusa ka. Kaibigan, panahon na po ng pagsuko. Panahon na po ng pagsuko. Bakit? Sapagkat ang labanan natin ngayon, ang digmaan dito sa ibabaw ng lupa, hindi digmaan ng baril, ng paputok, kung ano-ano man. Ang digmahan dito, pagitan ng mabuti at masama. Between God and Satan. Saan ka, kaibigan, doon? Sa panig ka ng Diyos, o sa panig ka ni Satanas. Tandaan mo, ikaw lang ang nakakaalam. Hindi ko alam, hindi kita kilala. Ikaw ang nakakaalam kung kanino ka kapanig. Sa Diyos o kay Satanas. Tandaan mo, kaibigan, pagdating ng araw, lahat tayo aatulan ng Diyos. Mabuti man o masama ang ating ginawa sa ibabaw ng mundo. Ito na yung final destination na binasa po
sa 1:5:28. Kaya yung sinabi nilang may bumabangong patay, hindi po totoo yun. Sabi ni Brother Marlo, kalokohan lang. Eh bakit? Nagsalita na ba si Jesus sa iyong magulang? Para bumangon yung magulang mo at sumakay sa rocking chair na ganyan? Oh. Hindi pa. Yun ay gawa ng demonyo. Oh. Para papaniwalaan kayo ni Satanas sa ganong paniwala na yung patay bumabangon at anong sabi pa nila? Ay, binabantayan kami. Lalo na pag meron sila nakitang paru-paraw lumilipad. Ay, si tatay, nagparu-paro siya. Hindi ba? Paro-paro dito lang. Yung daw ng paru-paro sa politika naman, paru-paro. Ano yung paru-paro sa politika? Palipat-lipat ng partido. Na, kaya kaibigan, ito lang po masasabi ko sa inyo. Panahon na po ng pagsuko. Isuko na po natin ang buhay natin sa Panginoong Yesus. Tandaan nyo, mas maganda po nakahanda tayo. Dumating man yung katok ng kamatayan, hindi tayo natatakot. Eh bakit? Kay Yesus kami. At sabi ni Yesus sa 1:14 ako ang dahan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Siya po ang magdadala sa langit, si Jesus. Kaya sabi niya doon sa 5:28-29, pag sinabi niyang bumangon kayong mga patay, antimano nakahatado na kayong mga gumawa ng mabuti, doon na kayo sa kaharian ng langit. Kayong gumawa ng masama, doon na kayo sa apoy ng impyerno. Hindi ba? Binasa ko lang po yan, hindi ko nananakot. Kaya dapat gawin natin yung nararapat. Kung mahal mo ang sarili mo, kaibigan, panahon na po. Panahon ng nananawagan ng Panginoong Hesukristo. Ano man ang ating sitwasyon sa buhay? Ano man ang kalagayan natin sa buhay? Mayaman ka man, mahirap ka man. Bata ka man o may edad ka. Kagandahan ka man, hindi ka kaganda. Kagwapuan ka man o hindi ka kagwapuan. Wala tayong pinagkaiba sa lahat ng tao. Pantay-pantay kasi po tayo. Walang maitim, walang maputi. Pantay-pantay tayo. Kaya panahon ng pagsuko sa ating Panginoong Yesus. Panahon na po upang isuko natin ang buhay natin. Dumating man ang katok ng kamatayan, ang sabi nila, at least, yung iiwan mong pamilya, masaya sila. Kesa naman naalis kang, alam ng pamilya mo saan ka pupunta, sa impyerno. Ito namang iba, huwag kang mag-alala. Ipagdadasal ka namin. Ano yan? Loko-lokohan? Sino nagsulat? Nagsabi, na ipagdasal mo yung patay, lilipat sa langit. Sige, kung meron kayong na mabasa, sasama ako sa inyo. Mag-comment kayo sa baba, mag-comment kayo. Walang iniutos ang Panginoong Yesus na ipag-pray mo yung patay at babangon, lilipat sa langit. Itong mga ibang reliyon, napakatigas ang ayaw ko. Kung talagang mangmang sila o nagmamangmangan na. Kung kagaya ngayon, darating na naman ang undas. Anong maririnig mo? Ayan, yung patay, pinapanalangin. Panginoon Diyos, kunan nyo na po yung aking kapatid na sana makasama sa langit. Tapos na po, nang namatay na siya, tapos na ang kanyang kasaysayan. Siya nang gumawa ng kanyang kasaysayan. Hindi na po nakukuha sa panalangin, pamisa-misa, pabindi-bindisyon. Walang bisa na po ang lahat ng yan. Yung kandila, wala na rin yan. Yung bulaklak, wala na yan. Sige, maglagay ka ng kandila na nakawin ng nagtitinda ng kandila yan, yung bata. O maglagay ka ng bulaklak, kukunin ng bata, idadali, titinda uli sa kanto. Recycled. Hindi ba? Panahon na po, kaibigan. Asapin niyo si Jesus ng lihim bago kayo matulog. Na sabihin nyo, sinusuko nyo ng buhay nyo sa Kanya.
at tawagin niyo siyang pumasok sa inyong buhay bilang hari at inyong tagapagligtas. Alam ng Diyos ang lahat ng yan, sapagkat batid ng Diyos lahat ng ating ginagawa. 4:13 ng Hebreo. Wala pong nalilingid sa Diyos lahat ng ating gagawin. Nagsasalita man tayo o hindi, gumagalaw man tayo o hindi, lahat ng bagay ay kita ng Diyos. Bakit? Diyos kasi po siya. Okay? Salamat, Panginoon, sa katotohanan binahagi mo sa amin sa pagkakataon na ito. Napakaliwanag ng iyong turo at aral. At higit sa lahat, binusog mo na naman kami ng aming pagkain pangkaluluwa. Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po yung ating mga nakasama, pamilya ni Brother Marlon. Ito po, ano? Iyan lang natin yung video. Ayan. Asa sila? Ayun. Ayan. Oh. So, ibig sabihin, ayan po si Brother Marlon, no? Kung makikita nyo po sa arawan, mistusuhin niya para siyang Amerikano. Amerikano po talaga yan. Ang apelyido niya, Lobby. Hindi naman Pilipino yun eh. Amerikano. Sige, hanggang dito na lamang, kaibigan. Ano, isa lang ang kailangan. Ano yon? Like ng like, share ng share. Kayong na-share, i-share nyo naman sa iba. Amen! Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito ang inyong programang Bible Study. Nasa loob tayo ng tahanan nila Brother Marlon and family. Hanggang dito na lamang, kaibigan. God bless us all. Bye-bye!